Rise and Shine ngayong 5:09. Kasama niyo po ang Panahon TV ngayong nag-aalmusal kayo ng umaga. At mga kababayan, magandang balita nga po ang sumalubong sa atin ngayong araw ng Sabado dahil ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Fernando Cada, para sa mga katututok pa lamang po sa ating programa, nakalabas na nga po ng ating bansa itong si Bagyong Paolo. Pero ganoon pa man, patuloy pa rin nating mararanasan ang epekto ng hanging habagat o southwest monsoon. Ano nga kayang idudulot ito sa lagay ng ating panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa? Halina tayo yung mag-temperature check. Unahin po natin dito sa atin sa Luzon. Sa Tuguegarao nga po mataas ang temperatura. Meron tayong 25 to 33 degrees Celsius at mababa po yung makararanas po tayo ng fair weather. Sa Baguio City naman po, mababa po ang aasang temperatura. Meron tayong 15 to 23 degrees Celsius. Partly cloudy skies naman po ang ating mararanasan. Sa Visayas po, sa Metro Cebu, mataas ang aasahan nating temperatura. Meron po tayong 24 to 32 degrees Celsius at makararanas po tayo ng maulang panahon. Sa Tacloban, mababa po, meron tayong 25 to 30 degrees Celsius. Maulang panahon din po ang mararanasan natin dyan. Sa Mindanao po, lipad po tayo, Cagayan de Oro. Mataas pong temperatura, or rather mababa, meron tayong 23 to 33 degrees Celsius. Fair weather pong mararanasan dyan. Sa Metro Davao, mataas po, meron tayong 25 to 33 degrees Celsius. Partly cloudy skies po ang mararanasan dyan. At ang Zamboanga, mataas din pong temperatura. Meron tayong 25 to 33 degrees Celsius. Fair weather din po ang iiral dyan. Para sa mga nagtatanong kung ano nga asang weather conditions sa selected areas ng ating bansa, narito po ang kasagutan. Mataas ang temperatura, meron tayong 26 to 30 degrees Celsius at pinakamababa po sa Calapan, meron po tayong 23 to 29 degrees Celsius. Ang Tagbilaran po, mataas ang temperatura, meron tayong 25 to 31 degrees Celsius, ganun din ang Surigao. At pinakamababa naman po sa General Santos City, meron tayong 22 to 33 degrees Celsius. At ngayong panahon ng tag-ulan, mahalagang malaman paano nga ba natin mapoproteksyonan ang ating mga kotse. Bilang ito'y target din po ng mga pagbaha, hindi lamang po yung ating mga tahanan. Silipin po natin ang aming mga paalala. Mga dapat tandaan kung inabot ng baha ang inyong sasakyan. Tanggalin ang koneksyon ng negative cable ng baterya ng inyong sasakyan. Huwag paandarin ang sasakyan at iahon ito palayo sa lugar na lubog sa baha. Gamitin ang handbrake. Panatilihin sa first gear ang transmission para sa manual o kaya IP para sa automatic. Kunan ng larawan ang loob at labas ng sasakyan. Patuyuin ang sasakyan sa loob ng 24 oras. Huwag paandarin ang sasakyan kung inabot ng baha ang dashboard nito. Suriin ang oil dipstick upang makita kung pinasok ng baha ang lubrication system. At ipatingin ang sasakyan sa isang profesional na mekaniko. Kaalaman at kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV.